Sa mundong puno ng mga kriminal, iisa lang ang pangalan na kahit mga assassin ay natatakot itong banggitin. Wala siyang awa, wala siyang kinakatakutan, at kapag siya ang humatol sa masasamang loob, isang bagay lang ang sigurado, wala silang takas kay kamatayan. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang The Punisher, One Last Kill. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa mga larawan na nakadikit sa isang pader na may nakakatakot na letrang X na nakaguhit sa mukha ng bawat isa. Isang malagim na palatandaan na ang lahat ng ito ay patay na at nakalibing na sa mga araw na iyon. Ilang sandali pa, makikilala natin si Frank Castle na may nakakapangilabot na aura at mabagsik na lakas, dahilan upang kilalanin siya bilang The Punisher. Hindi naniniwala si Frank sa paggawa ng mabuti gamit ang legal na sistema o simpleng pagkakakulong ng mga kriminal. Mas matindi ang kanyang paraan. Para sa kanya, ang tanging kriminal na hindi na makakapaghasik ng lagim ay ang mga kriminal na wala ng buhay. Dahil dito, kinakailangan niyang panatilihin na nasa magandang kondisyon ang kanyang katawan. Inuubos niya ang kanyang oras sa walang tigil na pagsasanay hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamay at maabot ng katawan niya ang limitasyon nito. Ginagawa niyang matinding motivation para sa matinding pag-workout ang mga larawan ng mga taong siya mismo ang nagpadala sa impyerno, mga masasamang nilalang na sarili lamang nila ang mahalaga. Ngunit nung wala nang natitirang mga kriminal na matutugis, unti-unti nang nalunod si Frank sa isang pagkabigo at galit, at sa pagsabog ng matinding puot, winasak niya ang kanyang trophy wall, desperadong mapalitan ang mga lumang mukha ng panibagong madudugong target. Samantala, ang mga gang na dating kumokontrol sa mga komunidad na nagpapanatili ng tensyonadong kapayapaan kapalit ng buwan ng protection money ay ngayon ay nahulog sa isang madugong digmaan laban sa mga kalabang puwersa mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dahil sa labanan para sa teritoryo, nadamay sa walang habas na putukan ang mga inosenteng sibilyan at mga simpleng manggagawa. Kinaumagahan, makikita ang isang palaboy na nagngangalang Eddie na naghahanap ng pagkain para ibigay sa kanyang alagang aso na si Camo. Naupo siya sa isang tabi upang pakainin nito, ngunit hindi niya namalayan na dumating ang isang grupo ng mga siga sa kalye. Siniba siya sa mukha ng isa sa mga ito habang pinapakain niya ang kanyang aso. Ginamit pa ng mga ito ang kanilang cellphone upang i-livestream ang kanilang malupit na libangan. Pagkatapos, kinuha ng leader ng grupo ang aso ni Eddie habang kunwari hinahaplos ito. Ilang sandali pa, dumating ang garbage truck. Habang hinahaplos nito ang aso at nang makakita ng pagkakataon, walang awa nitong itinapon ang kawawang aso sa ilalim ng gulong ng truck. Umalingaw-ngaw sa buong kalye ang nakakadurog pusong sigaw ni Eddie. Patay na ang kanyang matalik na kaibigan. Isinakripisyo kapalit ng 10 segundong video mula sa malulupit at walang kaluluwang tao. Mas lalo pang sumama ang sitwasyon dahil ang mga taong nakasaksi sa pangyayari ay nagbulag-bulagan lamang. Iniiwas nila ang kanilang tingin at binilisan ang paglalakad upang hindi madamay sa gulo. Bumalik ang eksena kay Frank Castle. Nakaupo siyang mag-isa sa gitna ng silid, pinagmumultuhan ng alaala ng mga kasamahan niyang sundalo na namatay na. Naalala niya ang mga trauma na kinailangan niyang tiisin bilang kapalit ng landas ng karahasang pinili niya. Paulit-ulit na binubulong ni Frank ang panunumpa ng mga Marines na parang isang dasal habang walang tigil siyang inuusig ng mga multo ng kanyang dating mga kasamahan. Matapos ang ilang sandali ng matinding tensyon, kumuha siya ng kutsilyo at ginuhitan ng madugong X ang tattoo na nagsilbing pagkakakilanlan niya sa loob ng maraming taon. Ang tattoo ng isang sundalong lumalaban para sa kanyang bansa ay isang lalaki ngayon na pakiramdam ay wala nang natitira sa kanya. Sa lahat ng mga halusinasyon iyon, ang multo lamang ng matalik niyang kaibigang si Curtis ang nagpapakita ng habag. Si Curtis lang ang hindi nagpapahirap kay Frank gamit ang guilt at paninisi. Sa halip, sinusubukan niyang tanungin kung kumusta pa ba siya at nag-aalok ng kahit isang payo na maaaring makatulong sa kanya. Ilang sandali pa, kumuha si Frank ng isang maleta at pinuno ito ng mga armas. Hindi para makipagdigmaan, kundi upang ikandado at itago ang mga ito sa isang lihim na locker. Matapos maitago ang kanyang mga kagamitan sa isang sekretong lugar, umalis siya ng bahay at naglakad sa mga lansangan upang personal na masaksihan ang kaguluhang unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng lungsod.
Sa ibang eksena, sa isang malapit na cafe na pagmamay-ari ng isang lalaki na nagngangalang Dre, araw-araw itong nagsisikap na magtrabaho upang mabigyan ng komportabling buhay ang kanyang batang anak na si Charlie. Sa araw na iyon, isang baliw na lulong sa droga ang patabog na pumasok sa tindahan at agresibong humingi ng isang tasa ng kape. Sanay na si Dre sa pakikitungo sa mga ganitong klase ng mga tao, kaya kalmado niyang sinabi rito na pumila at gagawan niya ito ng kape gaya ng nakasanayan. Ilang sandali pa, pumasok si Frank sa cafe at habang nakapila, binalita sa TV ang tungkol sa isang nakakagulat na pangyayari. Ang notorious at kilalang Nushi family ay tuluyan ng nalipol dahil bumagsak ang imperyo ng pamilya, nagkaroon ng malaking puwang sa kapangyarihan dahilan upang ang maliit na gang ay magpatayan para mag-agawan sa teritoryo. At malalaman natin na doon nagmula ang psychological struggle ni Frank dahil siya mismo ang pumatay sa buong Nushi family. Ngayon, pakiramdam niya ay kailangan niyang akuin ng responsibilidad sa lungsod na unti-unting nagiging isang buhay na impyerno. Bagamat kilala ang Nushi family sa pagpapatakbo ng malawakang extortion racket, sila pa rin ang nagpapanatili ng isang uri ng lihim na kaayusan sa lugar, isang kaayusan na tuluyan ng nawasak. Pagkatapos ay walang pakialam na kinuha ni Frank ang kanyang kape at muling lumabas upang namnamin ang ilang minutong katahimikan. Samantala sa di kalayuan, ang grupo ng mga lalaking pumatay sa aso ay kasalukuyang pinagnanakawan at binubugbog ang isang lalaki habang ang isang pulis ay nakatingin lamang at walang ginagawa. Ilang sandali pa, maging ang pulis na nagtangkang tumakas sa kaguluhan ay ngayon ay brutal na binubugbog ng grupo sa isang sulok ng kalsada habang sinusunog ang kanyang patrol car. Sa gitna ng lahat ng karahasan at walang tigil na kalupitan, patuloy lamang na naglalakad si Frank nang tila walang pakialam sa anumang nangyayari sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang minuto, may isang mamahaling sasakyan ang mabilis na dumaan malapit sa kanya bago biglang tumigil at tumapat sa kanyang kinaroroonan. Agad na nakaramdam si Frank na mayroong mali. Alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado at lubos na maging alerto. Sa huli, narating niya ang kanyang destinasyon, isang sementeryo, ang himlayan ng kanyang asawa at anak. Doon, inilapag niya ang susi ng locker kung saan niya itinago ang kanyang mga armas. Sa isang tahimik na sandali, sinimulan niyang kausapin ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ay mahinang bumulong si Frank sa kanyang asawa, tinatanong kung nasa tabi pa rin niya ba ito o tuluyan ng umalis papunta sa isang lugar na hindi niya na maaabot. Bagamat minsan siyang nangakong hindi siya bibigay, alam niyang nabigo siya na tuparin iyon at unti-unti siyang kinakain ng bigat ng pagkakamaling iyon mula sa kanyang kalooban. Inaamin niya na lubos na siyang napapagod at ang gusto na lamang niya ay bitawan ng lahat upang sa huli ay muli niyang makasama ang kanyang pamilya. Sa gitna ng pagpatak ng kanyang mga luha, kumuha siya ng baril mula sa kanyang bag at itinutok ito sa kanyang ulo, handa nang tapusin ang lahat ng sakit. Habang idinidiin niya ang baril sa kanyang sentido, bigla niyang nakita ang isang pangitain ng kanyang batang anak na babae na kumakaway mula sa hagdan. Isa sa mga bihirang masasayang sandali na malinaw pa rin sa kanyang alaala. Naalala rin niya ang kanyang anak na lalaki na masayang lumalangoy sa pool habang tinatawag siya upang makipaglaro dito. Ngunit ang mga masasayang sandaling iyon ay naging isang nakakatakot na bangungot nang magsimulang bumuhos ang sariwang dugo mula sa katawan ng kanyang asawa at mga anak na nagpapaalala sa kanya ng kanilang brutal na pagkamatay. Naramdaman niya ang isang matinding sakit na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa kanyang pagmulat ng kanyang mga mata, naroon mismo sa kanyang harapan ang anyo ng kanyang anak na babae, dahilan upang mabigla siya ng husto at mabitawan ng baril. Kahit wala itong sinasabi, naramdaman niya ang dalisay nitong pagmamahal. Sapat na iyon bilang tanda para kay Frank upang maunawaan na hindi pa oras para siya ay tuluyang makalaya. Habang pauwi, napansin niya na tahimik pa rin siyang sinusundan ng mamahaling sasakyan. Sa kanyang pagdaan sa isang tahimik na eskinita, bigla niyang nakita ang isang hallucination ng sarili niya habang suot nito ang pamilyar na kasuotan ng The Punisher. Bago pa man siya makapasok sa kanyang apartment building, isang babaeng naka-wheelchair ang biglang sumulpot at bumati sa kanya. Samantala, habang pinagmamasdan ni Frank ang paligid, napagtanto niyang napapalibutan siya ng mga lalaking sakay ng motorsiklo. Nagsimula namang magkwento ang babae at detalyadong inilarawan nito kung paanong brutal na pinatay ang kanyang buong pamilya.
Sinabi nito na ang kanyang asawang si Benny ang unang sinalubong ni kamatayan. Naalala nito ang gabi bago ito namatay kung paano ito gumapang pauwi habang amoy sigarilyo at may matapang na pabango ng ibang babae. Ayon dito, matagal na niyang isinentabi ang konsepto ng katapatan. Ngunit asawa pa rin niya ito. Ang pagkamatay nito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ang sumunod namang namatay ay ang kanyang anak na si Bobby. Ginamitan ito ng palakol upang laslasin ang lalamunan nito habang nakikipagbembangan sa asawa niya. Pagkatapos, ang sumunod na target ng salarin ay ang kanyang pangalawang anak na si SD. Pinaulanan ito ng bala ng machine gun hanggang sa tuluyan itong mamatay sa labas ng isang nightclub. Sa kabutihang palad, nakatakbo sa loob ang kanyang mga apo at himalang nakaligtas sa pag-ataking iyon. At ang huling namatay ay ang kanyang prinsipe, ang kanyang bunsong anak na pinakamamahal niya. Ang huling alaala niya mula ng gabing pinatay ang kanyang bunsong anak ay ang numerong nakita niya sa orasan ng sasakyan. Ito ay 647. Ang tatlong numerong iyon ang tumatak sa kanyang isipan at ilang buwan niya itong paulit-ulit na binubulong na parang isang habang buhay na sumpa. Habang ikinukwento ng babae ang pagkamatay ng kanyang buong pamilya, napagtanto ni Frank na malinaw niyang naalala ang bawat detalye dahil siya mismo ang pumatay sa mga ito. Lumalabas na sila ang Nucci family, ang imperyo ng underground mafia na walang awa niyang pinatay sa kanyang madugong landas ng paghihiganti. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay ang isa sa mga pinuno ng sindikato, nakagapos na sa wheelchair at napapalibutan ng ilang tauhang siguradong ipagkakanulo rin siya kung may mag-aalok ng mas malaking bayad kaysa sa ibibigay niya. Ngunit ngayon, oras na upang singilin nito ang inutang na buhay ng kanyang pamilya at naghanda ito ng isang napaka-interesanteng laro. Sa hapong iyon, eksaktong alas 6:47, isang napakalaking bounty ang ilalagay sa ulo ni Frank at ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay ibubunyag sa buong mundo. Sa mismong oras na namatay ang kanyang anak, si Frank naman ang mapipilitang tumakbo upang ipaglaban ang sarili niyang buhay o hayaan ang sarili niya na pahirapan sa pinakamasakit na paraang maaari niyang maranasan. Sa araw na iyon, siya naman ang Punisher at si Frank ang magiging biktima. Pagkatapos ay pinaandar nito ang kanyang wheelchair at umalis na may mapanuksong ngiti sa labi habang sinasabing lubos siyang magiging masaya na masaksihan ang pagkamatay ni Frank gamit ang sarili niyang mga mata. Pagbalik ni Frank sa kanyang apartment, muli niyang nakita ang pangitain ng kanyang asawang si Karen. Walang tigil itong sumisigaw. Pinapahirapan siya sa pagsasabing na bigo niya ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan at ang bulok na lungsod. Ngunit nang mapansin ni Karen kung gaano nakahina si Frank, kinomport niya ito. Ipinaalala nito na hindi pa tapos ang kanyang misyon, hindi pa nagwawakas ang panahon ng The Punisher. Sa sandaling iyon, bigla namang nakaramdam si Frank ng matinding panganib habang sumisilip siya sa peephole ng pintuan ng apartment. Ang buong hallway ay puno ng mga lalaking nakamaskara na may dalang pamalong tubo. Lahat sila ay nanggigigil para mapatay si Frank at makuha ang bounty sa kanyang ulo. Ilang segundo lang ang lumipas, may likidong nagsimulang tumulo mula sa siwang ng pinto. Bago pa man matukoy ni Frank kung ano iyon, biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Nais ng mga lalaki na sunugin ng buong hallway kung iyon lang ang paraan upang mahuli siya. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Frank ng buong lakas gamit ang kanyang matinding pisikal na puwersa upang wasakin at durugin ang nagliliyab na pinto. Sinugod niya ang hallway habang hawak ang isang patalim at walang awa niyang pinatay ang mga lalaki na walang kahit katiting na habag. Nagtapos ang madugong paglusob sa isang napakalakas na pagsabog mula sa isang granada na inihagis ng mga ito. Sa sandaling iyon, saglit na tumingin si Frank sa labas ng bintana at kinilabutan na mapagtanto niya na napapalibutan na ang buong gusali. Ang mga inosenteng sibilyan ay hinihila palabas ng kanilang mga tahanan at ang ilan naman ay tinatapon mula sa mga balkonahe patungo sa baba. Alam ng mga mersenaryo na doon nakatira si Frank sa gusaling iyon. Ngunit dahil hindi nila alam ang eksaktong numero ng apartment, gumawa sila ng brutal na kaguluhan upang pilitin siyang lumabas at magpakita. Ang bawat kalaban na humarang sa kanyang daraanan ay tumatanggap ng bala. Sa bawat putok ng baril, may isang inosenteng buhay na naililigtas mula sa kamatayan.
Wala namang pakialam ang mga kalaban kahit sarili nilang kasamahan ang tamaan basta't mapabagsak lang nila si Frank. Dahil sa huli, iisa lang naman ang makakakuha ng bounty. Dahil alam ni Frank na hindi niya kayang lumaban ng matagal, nagsimula siyang bumaba upang makalabas sa pangunahing kalsada. Ngunit agad niyang napagtanto na imposibleng makatakas sa puntong iyon. Napakarami ng kalaban, kaya mabilis niyang binago ang plano at muling umakyat habang walang awa niyang pinapatay ang mga lalaki mula sa hagdanan hanggang sa marating niya ang rooftop. Pagdating doon, sinira niya ang kandado ng pinto at nagkaroon siya ng ilang minutong katahimikan. Ngunit ang pinakamalaking problema sa pagtatago sa rooftop ay hindi lamang iisa ang daanan nito. Bago pa man makapaghanda at makapagpahinga ng husto si Frank ay dose-dose ng assassin ang sumugod mula sa magkabilang hagdanan habang mabilis namang nauubos ang kanyang bala. Ilang sandali pa, sa sobrang dami ng kalaban ay nagawang matamaan si Frank ng bala sa balikat. Napilitan siyang magtago upang magkaroon ng ilang segundong pagkakataon na mag-isip ng paraan para mabuhay. Ngunit sa kasamaang palad, patuloy pa ring dumarating ang mga kaaway na may hawak na katana, palakol at kung ano-anong nakamamatay na armas na kanilang mahawakan. Lahat sila ay sabik na makuha ang bounty, ngunit si Frank ay lumaban ng buong puso at buong lakas. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito, maging ang kanilang mga armas ay kanyang inagaw upang gamitin pang counter-attack. Kahit bumagsak siya sa ibabang palapag at malubhang nasaktan, pilit pa rin siyang tumayo dahil hindi iyon sapat kumpara sa napakaraming unos na kanyang nalampasan. Makalipas ang ilang segundo, muli na namang dinagsa ng mga assassin ng rooftop kaya wala siyang no choice kundi tumalon patungo sa isang scaffold sa ibaba. Matapos ang pagbagsak niya sa sidewalk, narating ni Frank ang kalsada at sinubukang habulin ang babaeng nasa wheelchair. Ngunit bago niya pa man ito maabutan ay sinugod siya ng mga tauhan nito. Sa sandaling iyon, naharap na naman siya sa panibagong desisyon. Nakita niya ang cafe ni Dre na kasalukuyang ginugulo ng grupo ng mga gangster. Balak nilang sunugin ng lugar at kidnapin ng bata. Sa sandaling iyon, mas priority niya ang paghabol sa babae. Ngunit makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang boses ng batang si Charlie na umiiyak at humihingi ng tulong habang ang kanyang ama ay nakadapa sa sahig at walang awang hinahampas ng baseball bat. Ang malakas na sigaw ni Charlie na daddy ay labis na nagpaalala kay Frank ng sarili niyang anak na babae. Kaya biglang sumiklab ang kanyang awa at malasakit dahilan upang huminto siya at sumugod upang iligtas sila. Sa mga sandaling iyon, ang babaeng nasa wheelchair ay nakatanaw lamang sa kanya at tuluyan ng umalis. Habang papunta sa cafe, nagawa ni Frank na pabagsakin mula sa motorsiklo ang isang biker na tauhan ng matandang babae at maagaw ang baril nito. Sa sandaling nagkaroon siya ng armas, mabilis niyang pinabagsak ang 4 na gangster na bumubugbog kay Dre bago sumugod papasok sa cafe at walang awang pinatay ang bawat armadong lalaki na makita niya upang mailigtas ang pamilya. Ngunit bago pa man matiyak ni Frank na ligtas na sina Charlie at ang kanyang ama, isang napakalaking lalaking Ruso ang biglang sumulpot. Hindi naman nagpapigil si Frank at nagkaroon sila ng matinding labanan. Sa huli ay nagawa niya namang mapabagsak ang kalaban. Labis naman ang sakit na naramdaman ni Frank habang inihila niya ang kutsilyo palabas ng kanyang balikat bago dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan ng cafe. At sa sandaling makarating siya roon, niyakap siya ni Charlie at masayang nagpasalamat sa pagliligtas sa buhay ng kanyang pamilya. Si Dre, na kahit hirap pa rin makatayo ng maayos, ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak at tumingin kay Frank na may taos-pusong pasasalamat. Sa sandaling iyon, sinabi ni Charlie kay Frank na maghintay sandali at inabot sa kanya ang isang rosas na siya mismo ang gumawa. Ang inosente at tunay na ngiti ng bata ay bahagyang nagpalambot sa puso ng pinakakinakatakutang mamamatay tao ng lungsod kahit sa isang napakaikling sandali lamang. Sa gitna ng tunog ng mga sirenang umaalingaw sa di kalayuan, muling naglakad si Frank palabas ng kalsada kung saan nagpapatuloy pa rin ang pagnanakaw sa mga tindahan at nagkalat ng mga bangkay sa paligid. Si Frank naman ay nagpatuloy pa rin sa kanyang paglalakad hanggang muli siyang makarating sa sementeryo. Doon, nilinis niya ang mga basurang nakakalat sa puntod ng kanyang pamilya at marahang inilapag ang rosas na bigay ni Charlie sa lapida ng kanyang anak na babae.
Tahimik niyang pinasalamatan ng kanyang anak dahil palagi itong nasa tabi niya at nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga sandaling nakikipaglaban siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Makalipas ang ilang segundo, napansin niya na naroon pa rin ang susi ng locker na naglalaman ng kanyang uniforme at mga armas. Kinuha niya ito habang marahang bumubulong na marahil ay oras na upang magpatuloy muli hanggang sa maisakatuparan niya ang isa pang huling massacre. Sa sumunod na eksena, makikita ang lalaking pumatay sa asong si Camo na walang pakialam na naglalakad sa kalsada habang naghahanda na hampasin ng pamalo ang isang walang kalaban-labang matandang babae. Sa sandaling iyon, dumating si Frank na nakasuot ang kanyang tactical gear na nakalagay sa kanyang dibdib ang maalamat na simbolo ng bungo. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng napakalakas na sipa na nagpalipad sa siraulong lalaki diretso sa poste ng kuryente ng Meralco. Ngunit nang akmang tatapusin niya na ito, dumating ang palaboy na si Eddie at nakiusap kay Frank na huwag dungisan ng dugo ang kanilang lugar. Ngunit sa sandaling ikinwento ni Eddie kung ano mismo ang ginawa ng lalaking iyon sa kanyang minamahal na asong si Camo, mabilis na pumihit si Frank at naghagis ng palakol diretso sa likod ng lalaki bago pa ito makatakas. Sa huling eksena, makikitang nakahandusay at naghihingalo ang lalaki. Kinuha naman ni Frank ang kanyang baril at nagpaputok ng isang bala diretso sa mukha ng taong naghasik ng matinding sakit sa isang inosenteng nilalang. At mula sa araw na iyon, nagdesisyon si Frank na tapusin na ang kanyang nasimulan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project? At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.